O, dyan sa dahig ngayon, mukhang magagaya doon sa nagrally sa Qatar. Nainis na po, mga kababayan, ang Dutch police or ang mga police ng ICC, napikon na sila dito sa mga Duterte supporter kasi, mga kababayan, wala naman palang permit ang mga ito. Ang permit lang nila ay picnic. Sila daw ay magpipiknik. Sila daw ay hindi magkakasama. Sila daw ay hindi magkakagrupo. Pero, mga kababayan, sabi nyo nga, alam naman natin ang pinagkaiba ng picnic doon sa rally. Ang picnic, nagkakasayahan, nagkakainan, nagpipicture-picture, at gumagawa ng mga activities. Activities, mga kababayan, na nagsasama-sama, walang gulo, walang sumisigaw na, bring him home! I love Tatay Digong! Diba? O, ito po, pakinggan natin, mga kababayan, para malaman ng mga Dutertes dito na malapit na kayo. Oh. Teka lang, ha? Bring him home pa kayo, ha? Akala nyo, ha? Sige. Nagiinit na itong Dutch police sa inyo. Sa susunod, madadampot na kayo nang wala sa hulog. Hier te houden. Zorg dat deze weg vrij blijft. Zorg dat de mensen in uw omgeving geen last van u hebben. U mag hier staan, geen probleem. Maar laten we het met z'n allen een beetje netjes houden. Mag ik dat aan u vragen? Ano daw sabi? That's why. We are individuals. Okay, yeah, that's fine. Not We are individuals daw, ulitin natin. one group. Hier te houden. Zorg dat deze weg vrij blijft. Zorg dat de mensen in uw omgeving geen last van u hebben. U mag hier staan, geen probleem. Maar laten we het met z'n allen een beetje netjes houden. Mag ik dat aan u vragen? Ano daw sabi? Yeah, that's why. We are individuals. Okay, yeah, that's fine. Not as a group. One country, one group, one country, one group. Came here, we didn't stop each other, No. but we came here to support, and we are doing. Okay, ano yung sabi nila, mga kababayan? We are individuals. We are not here to make a rally. Sabi nila, we're just going to have a picnic. Ako na nagpaliwanag. hindi ganoon yung sakto pagkakabanggit dahil hindi naman maintindihan yung tanong ng Dutch police. Pero syempre may balita, mga kababayan, na kung saan po ito, dito sabi, permit only for picnic. Dutch police warned Duterte supporters near ICC detention center. Sabi dito, the Dutch police on Sunday told supporters of former President Rodrigo Duterte who have gathered near the International Criminal Court Detention Center in The Hague, the Netherlands, to stay within the fence patch designated for their gathering. Okay, mga kababayan, di ba sa detention center, ang ginawa dito ng Dutch police, Dutch government, ay nilagyan ng fence para yung gathering nila, which is, ang tinutukoy na gathering, ay yung picnic. Okay, syempre kainan yan, picnic eh. 'Di ba? Yan yung parang tawag natin, kung dito lang sa Pilipinas, yan ay banding ng mga Pilipino. Banding ng mga magkakamag-anak, 'di ba? Pagsama-sama para magkakilala-kilala. Pero dito sa kanila, sumusobra na sila. Talagang lumalagpas na sila doon sa fence, mga kababayan. Na talagang halos masira na yung fence, maingay pa sila. Kaya itong Dutch police, Dutch government, ay talagang nawawarla na dito sa mga DDS supporter. At ang sinasabi pa raw nila, hindi sila magkakasama. Sila daw po ay individually na pumunta doon. Yes, pwede naman talaga individually kayo pumunta dyan. But what is your purpose of having there? Diba? Ang ginagawa nila, hindi naman nagpipiknik eh. Sabi dito, the permit secured by Duterte supporter for their gathering on Saturdays allows only up to 500 people for a picnic
and not a political rally. In the afternoon, another group of Dutch police officers arrived to remind the former leader's supporters to remain within the barricaded area, within the fence, and ensure the pedestrian and bike lanes remain unobstructed. Naharangan na nila kahit yung mga bike lanes, mga kababayan, yung pedestrian lane. Duterte's former spokesperson Harry Roque, who is seeking asylum in the Netherlands, and Senator Robin Padilla stayed for some time at the picnic. Ang problema nito, mga kababayan, si Harry Roque, sila Sara Duterte, di ba si Harry Roque nagsisik ng asylum? May backlash sa kanya to. Di ba? At tingnan nyo, mga kababayan, nakikita ninyo na bawal yung ginagawa ninyo. Dahil ang inyong permit ay para sa picnic, pero kayo ay nagpo-political rally. Mabuti sana kung ang napapahamak dito, di bali na si Roque, di ba? Pahamak nyo na yan. Si Robin, pahamak nyo na yan, wala namang silbi. Si Sara, mga kababayan, nagtatagal dyan. May trabaho siya bilang BP dito, pero alam natin tatay niya yon. Pero mga kababayan, parang soldier yan. Di ba dapat trabaho muna, posisyon muna, bago yung ano mo. Dahil may issue naman yan sarili eh. Ginawa niya yon. That is the consequences of their action. Now, if you look at it really, mga kababayan, hindi nyo napapansin mga DDS supporter, ginagawa na kayong pangharang. Ginagawa na kayo, parang dinadala kayo sa kapahamakan ng mga pinapanginoon ninyo. 'Di ba? Kayo napapahamak dito. Sa sobrang pagkapanatiko nyo at pagkaobob ninyo, ang nangyayari, kayo ang nadadala sa kapahamakan. Worse dito, makulong kayo. Pag nakulong kayo dito, may isa pang worse, ma-deport din kayo. Ano pang worse dito? Mawalan kayo ng trabaho, hindi na kayo makabalik dyan sa Netherlands. Paano yan? Tapos ang sisisihin nyo na naman, gobyerno? Tama po, Robbie Ong, iniwan sa ere. Charlie Whiskey, sanay kasi ang mga yan, special treatment. That is correct. Diba? Hindi naman niya. Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, walang pakialam ang Dutch government, ang ICC, doon sa inyong pinaglalaban na politika-politika. Ang alam lang nila dito, basta pag-usapan ang tungkol sa kaso ni Digong Duterte against crime against humanity. Diba? That's including torture, murder, and RAPE. Kinalaman nila dyan. Pero kayo, kapag lumabag kayo at nanggigil na sa inyo ang Dutch government, sorry to say this, pero sigurado, kayo ang magsasuffer. Hindi yung Dutch government. Sino ba kayo sa kanila? 'Di ba? They can actually hire someone, 'di ba? Wala silang pakialam kahit mauwi pa kayo, kahit pauwiin pa kayo diyan, makakakuha yan ng mga tao na pwedeng magtrabaho sa kanila. Ang pinakamahirap dito, mapapahiya na naman ng gobyerno. Paano kapag ang Dutch government, ang Netherlands, mga kababayan, ay hindi na tumanggap ng mga Filipino workers doon? Sino na naman ang mapapahiya? Pilipinas na naman. Ang pangit kasi, etong mga namumuno, Sara Duterte, Harry Roque, Robin Padilla, hey, gising-gising. Dapat, yung mga tao ninyo, kung totoong mahal nyo sila, hindi nyo dapat pinapahamak. Kung totoong may pagmamahal kayo sa kapwa nyo Pilipino, pwede naman sila mag-support. Pero sabihan nyo sila na huwag silang sumobra. Dapat sabihan nyo sila sumunod kung ano ang sinasabi ng gobyerno ng Netherlands. Diba? Sabi ni Jefferson Aguilioso, yung iba dyan sa dahig, nagmarites lang. Meron pa nga nagsabi sa akin na Jefferson, yung iba daw dyan ay talagang sanay sa mga rally-rally, mga bayaran. Kapag may rally, gusto daw nila yan kasi sila nagkakapera.
Diba? Kasi lalabas lang sila, hindi na sila magtatrabaho, enjoy ang buhay daw nila. Oh, kasi ilang araw silang hindi magtrabaho pero bayad, may pera. Oh. Doc Doc, mamaya na ha. Mamaya na po. Sige, babasahin ko po yung message nyo mamaya, Doc Pele Perez. Salamat. Olivia Castro, hindi totoo yan. Si Sarah dapat sisihin sa konting pera lang. Ano po? Hindi totoo ang alin? Sorry, hindi ko na-gets to Olivia Castro ha. Hindi totoo yan. Si Sarah dapat sisihin sa konting pera lang. Medyo magulo po, no? Hindi ko alam kung ano yung konteksto ng inyong sinasabi. Sabi ni Everything Has Story, nadampot sila March 27 during picnic at night, swimming sa Zealand Private Beach Resort sa Qatar. May kasama pang minors dahil family picnic. Aha. Teka lang, basahin natin to. March 28 ang birthday ni Duterte, hindi sila nag-rally. Hindi po. Iba po yan. Iba po yung sinasabi ninyo. Mga kababayan. May video naman yan eh. Huwag nyo nang huwag nyo nang pagtakpan. Balitang-balita na sa buong mundo eh. Alam nga naman magsinungaling pa ang pamahalaan. Yung consulate ng Qatar. Kalukuhan naman yan. 'Di ba? Mga kababayan, at saka yung alam kong nagpipiknik dito sa Netherlands, hindi diyan. Anyway, subukan ko tingnan yan mamaya. Eva Narita, pag tinubos ni BBM yan, pag uwi sa Pinas, pumurahin na naman nila si BBM, bayaan na dyan sa Qatar. Ako, sa totoo lang ha, mga ka-GP Natics, ako, sa totoo lang, sabi naman, di ba, sabi nga ng mga Dutertes kanina, kahit sila ay mga ganyan, kailangan pa rin tulungan. Pero yung pagtulong, mga kababayan, may hangganan. Kung halimbawa, pagbabayarin ng gobyerno ng 788,000, wag na oy. 'Di ba? Wag na. Japi Lola, thank you po sa pag-share ng blessing. Wag na. Bakit nyo tutulungan? Kayo magbabayad? Gobyerno magbabayad? Itulong na lang natin yung itutulong nyo dyan sa mga yan, itulong nyo na lang sa talagang nangangailangan na mga OFW. Wag yung mga yan. Tapos, kapag halimbawa, nainis na yung Qatar government sa kanila, dineport, ang gagawin? Yung kanilang kontrata ay kakansela na, tapos ide-deport ng mga to, hindi na sila ikukulong, doon lang kayo tumulong, 'di ba, sa deportation. Pero wag na kayong tumulong sa pagbabayad ng multa ng mga jupak na to. Sabi ni Marlon Ramos, Idol, bakit walang vlog si Alicia? Naku po, ang tanungin nyo, si Alicia. Ang tanungin nyo po yung mga kagrupo niya, Marlon Ramos, kasi hindi po kami nag-uusap nila. Okay? May sarili po ako mundo. Hindi, kausapin nyo po kung sino yung mga kagrupo nila. Kung hinahanap nyo, baka may sakit lang, baka busy lang. Tao rin po yan, nagpapahinga. Diba? Arela Adena, GP, ang mga DDS hindi yan susunod sa gobyerno ni PBBM kasi di sila magkakapera sa galing sa Pangulo. Oo naman, may laguhit, parang napakahirap talaga. Di ba tutulungan mo yung taong bumababoy sa iyo. Pero yun nga, dahil sabi ko nga sa inyo, Pilipino pa rin sila, hindi naman ibang lahi ang tutulong sa kanila. Gobyerno pa rin natin. Kaya nga sabi ko, napaka-imposible na asikasuhin sila ni Sara Duterte. Na ang makipag-ayos sa konsulado ng Qatar si Sara Duterte. Mga kababayan, hindi. Kasi nandyan ang OWA, nandyan ang DFA, sila ang makikipag-usap talaga. Kaya yung pinsan na nakulong, naku po, mga kababayan, parang maling-mali ka talaga dun sa pagkaintindi mo. Natutulungan kayo kasi malakas doon si Sara. Ano ang lakas niya doon, mga kababayan? Anong lakas ng isang vice president? Wala atang say ang vice president pagdating sa bagay na yan. Sabi ni Benito C.,
promises are always broken. Unless it is writing and notarized, so can run after them in court for criminal or civil liability. Ang problema kasi panatiko. Pag panatiko ganito, hindi na nila naiisip yung in writing, di ba? Ako, sa totoo lang, kung ako presidente, pabayaan ko yan. Hilingin ko pa sa presidente ng Qatar. Sabihin ko, para magtanda, sige, ikulong mo ng 3 taon. wag mo silang i-deport. Sabihin mo ganon. Hayaan mo sila dyan na makulong ng 3 taon. Oh. Yun talaga po, Janet Santi. Wala tayong magagawa. Pero sana doon sa pagdating sa multa, wag naman pong tulungan. Sabi ni Ma'am Semi Celeste, gunggunada dagita nga salbag, agyan dagita selda for 3 years. Ano yung sa Ilocano yung salbag? No, nagadalim gaminti sa okay, hang ko maawatan. Amelita Timosa, GP according kay Bad, 20 pala yung nahuli sa Qatar at nailabas na yung isa. Naayos na consulate sa utos ni PBBM. Naayos ang kaso malaking pera, kaya isa lang muna ang napalabas. Yun nga po, malaki talaga. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang isa po ata, basta naglalaro sa 788,000 up to 1 million ang kada isa. So kung isusuma total natin o i-add natin, almost 20 million mga kababayan. Biruin nyo yun 20 million. Diba? Marami nang makikinabang na talagang nangangailangan. Diyos ko. Ako siguro kahit naman DDS ako, hindi ko gagawin yan. Bakit ko gagawin yan? Magkulong na lang ako sa bahay, maglulo. Bastos mo, GP. Aba, totoo naman. Anong gagawin ko doon? Haharap ako? Tapos, wala naman na, tawag dito, wala namang seguridad talaga. Natutulungan ako ng mga yan. Remember, mga kababayan, hindi na sila ang nakaupo ngayon. Hindi na presidente si Digong. Diba? Hindi rin presidente si Sara Duterte. So, ang unang isipin mo, what they can do. Diba? Ibang bansa ito. At saka hindi ito Pilipinas. Diyos ko. Eto pa. Siyempre, kaakibat ng